Putik. Walang mo. Burong tayo. Burong tayo. Ano na dyan? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang tanggapan po ng Panirang Urban ng Maynila ang siyang muling naatasang manguna sa pagtataas ng ating pambansang watawat sa umagang ito. Ang lupang hinirang ay pangungunahan ng Philippine Christian University Senior High School Glee Club. Ang panalangin ay pangungunahan naman ni Ginang Bernadette Cruz. Ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas ay pamumunuan ni Architect Adrian Michael Katipunan. Muli, ang awit ng Maynila ay pamumunahan ng Philippine Christian University Senior High School Glee Club. Ang panata ng Bagong Pilipinas ay pamumunahan ni Engineer John Ray Pahara. Patutugtugin naman ang himno ng Bagong Pilipinas sa pangunguna ng Banda ng Maynila. Ibibigay naman po ng aming officer in charge ang kanyang maikling mensahe. At ito po ay magtatapos sa lingguhang mensahe ng ating minamahal na pulong lungsod. Simulan po natin ang ating programa. Diyos mula sa magandang balita Biblia mula sa aklat ng unang Korinto, chapter 13, verses 47 and 13. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Father God, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. Una po sa lahat, kami po ay sama-samang nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po na kami ngayon ay malayang makakalapit sa inyo dahil batid namin na mas higit na malaki ang iyong pag-ibig kumpara sa aming mga kasalanan. Mas pinipili po namin na pasalamatan po kayo ng lubos sa pag-ibig na handog mo sa amin. Kayo po ang unang nagmahal at nagregalo sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus, kaya po kami nagdiriwang ng kapaskuhan. Maraming salamat sa pinakamalaking biyaya naming natanggap mula sa inyo. At ito po ang kapatawaran sa aming mga kasalanan at ang handog na pong buhay na masagana at walang hanggan. Salamat po, Jesus. Bilang tugon, turuan niyo po kaming mahalin kayo ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip bilang sa pinakamahalagang kautusan niyo po, at ibigin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming sarili. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po ang lungsod ng Maynila. Pagpalain niyo po ang lahat ng narito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay na bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan, na may dangal, katarungan at kalayaan, na ibinahikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Makatao ko makatao. Anong bayad ako ng ano? Dami so dami mahal kami ng sinamalan patusang Taas po ulit natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po nating bigkasin ang panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may laman. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Walang tulog lang. Ganyan ang bukas isa. Walang tulog yun. Sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong maging ang mahal nating bayan. Ayos ang mga dapat ayusin, dapat na itong muli.
Ngayon po, isang napakalaking karangalan pong pakilala po namin sa inyo ang aming pong Officer in Charge ng Manila Urban Settlements Office para sa kanyang maikling mensahe. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan, Architect Ernesto M. Oliveros. Urban settlements. Alright. Oro pa naman. Oo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa kadalang-dalang makulong lungsod Mayor Francisco Osco Moreno de Magosto at sa ating Vice Alcalde Angela Lerechi Atienza, sa mga masisipag nating konsehal, department heads, mga kapwa ko kawani ng panghalang lungsod ng Maynila at sa ating mga minamahal na taga-lungsod. Ngayong umaga, buong puso ko pong inihahayag ang mga makabuluhang tagumpay ng ating pamahalang lungsod sa larangan ng pabahay at pagpapaunlad ng komunidad. Sa pamumuno po ng ating mahal na alkalde, patuloy ang pag-angat ng Maynila mula sa mga dating nangangarap ng maayos na tirahan. Ngayon ay nagkakaroon ng katuparan ang mga pangarap. Dahil naririyan ang mga pinagmamalaking proyekto ng ating lungsod, ang Base Community, Condominium 1 and 2, Binondo Minu, San Sebastian Residences, Pedro Residences at ang bagong San Lazaro Residences. Isa sa pinakamahalagang hakbang natin kamakailan ay ang matagumpay na 3 araw na relokasyon ng 64 na pamilya mula sa ilalim ng mga tulay, ang MacArthur Bridge at Quezon Bridge sa gilid ng Pasig River. Mga pamilyang matagal nang nakatira sa danger zones at laging nasa panganib. Ngayon, sila ay ligtas na naninirahan sa Parkstone Estate sa Naik, Cavite. Ang tagumpay na ito ay dahil sa sama-samang pagtutulungan ng MMDA, DPWH, DSUD, NSA Region 4A Cavite, Manila DPW, Manila DSW at ng USO, ang Manila Urban Settlements Office. Patunay ito na mga dating informal settlers ay tunay nating naiaangat tungo sa pagiging marangal na mga homeowners. Kamakailan din, nagkaroon ng pagpupulong ang USO at City Planning and Development Office kasama si Yusek Rosemary Pulion at kanyang staff mula sa Department of Economy, Planning and Development o DepEd. Sa presentasyon ng ating mga housing programs, humanga sila sa lawa, bilis, kalidad at direksyon ng mga programang pabahay ng Maynila. Ayon sa kanila, ang Maynila ay isa sa pinaka-progresibong LGU sa bansa pagdating sa vertical, inclusive at modernong urban housing. At noon ngang ika-27 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan, personal na bumisita sa ating lungsod ang ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang ating alkalde at vice-alkalde. Bumunot siya ng 5 masuswerteng pamilya para maging beneficiaries ng San Lazaro Residences na isa sa mga proyektong pabahay ng ating lungsod. At ngayong buwan ng Disyembre, isang makasaysayang tagumpay ang muli nating masasaksihan. Mismo nga ating masipag at butihing mayor ay bubunot ng mga magiging beneficiaries para sa mga housing units ng San Lazaro Residences mula sa mga aplikante na walk-ins. Bukod pa sa housing units na inilaan na para sa mga kwalipikadong empleyado ng Manila Health Department. Isang napakagandang handog para sa ating mga health workers na buong tapang at mapagmalasakit na naglilingkod sa ating mga mamamayang Manileño. Katuwang naman ang ating tanggapan at ang pamahalang lungsod ng Maynila, maglulunsad ang National Housing Authority ng 20 palapag na in-city vertical housing project sa Barangay 58, Juan Luna Street, Tondo, Manila. Mayroon po itong 187 na housing units at may 5 PWD housing units o units para sa ating mga kababayang may kapansanan. Mayroon itong admin office, utility rooms, MRF, multipurpose area, at 25 parking slots. Sa mahigit 9,600 square meters na total floor area.
Itatayo ito sa loob ng 3 taon o 3-year construction period. Isang makabagong gusali na magiging bagong mukha ng urban housing sa mundo. Kasama rin sa ating strategic housing assets ang Francisco Tan property na nabili o na-acquire ng lungsod sa gitna mismo ng panahon ng pandemya bilang bahagi ng ating Land for the Landless program. Bukod dito sa kabuuang 103 landed estates na patuloy na nagsisilbing dulugod ng urban resettlements ng Maynila. At sa lahat ng ating narating mula sa relokasyon, in-city vertical housing projects, community townhouse development, hanggang sa pagpapahanga sa mga national agencies, may isang tanong po akong nais iwan. Maniniwala ka ba na isang taong galing sa SWAT, isang dating nangarap lang ng sariling tahanan, ay makakaisip, makakabuo, at makapagpapatupad ng ganitong kalalaking programang pabahay? Ang taong minsang nangarap, ngayon ay nagiging daan para matupad ang pangarap ng libo-libong Manilay. Muli, magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po. At ngayon po, atin pong pakinggan ang kanyang lingguang mensahe para po sa ating lahat. Ibinibigay na po namin sa inyo ang ama ng lungsod ng Maynila. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan, kagalang-galang, Francisco Isko Moreno Domagoso. Good morning. Makisuyo sa inyo, palakpakan natin ang ating choir. Sila po ang nanalo. First event natin of so many years to come with regard to extracurricular activities in our school. Public, private are now participating, and I would like to give that credit to our SDO, the SDO family. Thank you very much. Makakasama din natin yung mga nag-champion sa Quiz B, Oratory, at Declamation. Ito po mga activities na ito ay muli kong binalik sa loob ng paaralan. Mag-uumpisa yan sa silid-aralan, sa paaralan, sa distrito, hanggang sa buong Maynila, upang patuloy natin makita at madiskubre ang talento, academically and extra skills ng mga kabataang mag-aaral sa ating lungsod. At matagumpay po itong nailunsad, bagamat nagsimula lang itong katang-isip na ito noong July. But through the leadership of Superintendent Lumeda at 10 ng mga kasamaan natin sa SDO, napagtagumpayan natin ngayong Disyembre at 3 itong ganitong klaseng programa. At natutuwa ko na ang mga batang Maynila ay nakapag-perform muli sa makasaysayang Metropolitan Theater. Ang Metropolitan Theater po ay isang pasilidad kung ikaw po ay artista sa
sa entablado television ay isang magandang eksperyensya na ikay makapag-perform sa loob mismo ng Met. So that's why we're gonna do it every year. Hanggat nandito tayo, ay patuloy natin didiskubrihin ang mga bata na magagaling sa loob ng ating paaralan. And hopefully, with that, it triggers the consciousness of the national government to do the same on what we did with Manila. But for the meantime, habang sila ay baka naman gusto nilang subukin ang mga batang Maynila, we are up for the challenge. So sa mga bata, congratulations. Sa inyo, congratulations. I will see you again this coming year to compete to one another. Again, palakpakan natin silang lahat. Tulad na sinabi ni Architect kanina, usong-uso ang muso ngayon. Kayo ang pinakasikat ngayon na ahensya, and I'm happy for you. As like what I hope tama yung grammar ko. Magsaysay said, President Magsaysay said, those who are blessed in life must have more in law. Yan po ang dahilan kung bakit talaga pong binibigyan ko ng diin ang pabahay. Mahirap maging squatter. Tanungin niyo ako. Kahit sa dilim, kaya ko kayong sagutin. Lalo na, buti pa kaming squatter paminsan-minsan, wala kaming tosgas buwan-buwan. Minsan, shareholder pa kami ng Meralco. At stockholder din kami ng Nawasa. At that time kasi Nawasa. Wala naman yung Maynilad at saka Manila Water. Nawasa yan sa umaga. Sa gabi, nawasak. Nawasak ang tubo nila dahil kami ay sosyo sa tubig nila. Kaya mas mahirap sa isang pamilyang nangungupahan. Dahil sa ayot sa gusto mo, kailangan mo magbayad sa kasera mo. Kaya kung iisipin mo sa kwentada, mas magaan ang buhay ng squatter. Maraming para-paraan. But then again, it's the same. Ang walang kasiguruhan sa pamumuhay, lalo na sa pamamahay, ay isang alalahanin ng isang ina at isang ama. Saan ko kaya ilalaga at paano ko kaya iiwan ang aking mga anak pag nagpantay na ang pako at tumiklop na ang araw sa buhay ko? Yan ay alaala o alalahanin ng bawat magulang. I think hindi lang sa Maynila, kundi samang parte ng mundo. Kaya minabuti ng inyong lungsod, bagamat pandemya noon, ay dahil sa desisyon ng Korte Suprema with regard to the Mandanas ruling, minabuti ng inyong pamumuno noong mga panahon na yun na pagpuyatang basahin yung ikangang desisyon ng Korte Suprema at napagtanto-tanto ko na meron tayong tinatawag na windfall or mga kitang hindi inaasahan at hindi nakapagbibigat sa buwis o pagbubuwis ng mamamayan. That's why, based on academic experience, a little academic experience that I have and practical experience for so long being part of the local government unit, and in fact andito na may mga taga-sanggunian kahit tanungin niyo yung sangguniang panglungsod, since time immemorial, I, as one of many of that 38 members in the city council, most if not all legislative agenda that I had passed before the Sanggunian is something to do with
Land for the Landless program. So, konsyel pa lang ako, ay pabahay at palupa na ang aking pinangungunahan. Dahil, tulad na nasabi ko, mahirap mamuhay ng walang kasiguruhan sa panirahan. Galing ka sa trabaho, hindi mo alam pag uwi mo kung yung bahay mo nakatirik pa. Galing ka sa eskwela, pag uwi mo, hindi mo alam, pinalayas ka na pala ng kasera mo kasi hindi ka nagbayad ng upa ng 3 buwan. Kaya kung bakit, kung meron mga taga-Tondo rito, kung bakit kami palipat-lipat ng bahay. Kami po ay NPA, no permanent address. Started with Parola. When Parola is only one district in the absence of MICT. Wala pang pier sa Parola. Paliguan pa lang yun sa umaga ng taong bayan ng kabataan tuwing summer kapag tinuli ka. Doon kami naliligo nung araw. Ang Parola ay bubog at kusot lamang ng San Miguel. From there, nagkaroon ng reblocking. Tinamaan yung bahay namin. Nalipat kami sa Tahimik. Doon sa may Delpan, Zaragoza. Sa tapat ng Maisan. Yung mga kababayan ng tatay kong Antiqueño, nakipisan kami. Wala kami ng pambayad, nalipat kami sa Mariapayo. Luwalhati, Mariapayo. Nawala kami ng pambayad, nalipat kami sa Tagumpay. Nawala kami ng pambayad, nalipat kami sa Sandico. Nawala kami ng pambayad, nalipat kami kay dating Chairman Geronimo sa kanto ng Kagitingan at Tuaso. Nawala kami ng pambayad, nalipat kami sa Santo Niño Moriones. Nawala kami ng pambayad, nakakita ng lupa ang nanay ko. Maabilidad ang nanay ko, nakita niya sa arte. O ang tawag namin ay bureau nung araw. May lupain. Nagtanim ang nanay ko ng talbos ng kamote. Maya-maya, naglagay ng papag. Papag, nilagyan ng bubong. Yung bubong, after a few weeks, nilagyan ng dingding. Yung dingding, nilagyan ng pintuan. Talbos ng kamote, tinubo, at then, ang tinanim bahay ang tumubo. Yon ang Mabuhay Street. Doon ako nagbinatilyo. So, nagsimula sa Parola, ng ending sa Mabuhay. O mas kilala ninyong Arten. No? Kaya marami kaming hanap buhay. Sa amin sa Tondo, ang saging may pakpak. Lumilipad ang saging sa likod ng pader. Pader ng pier. Kaya magtataka kayo bakit dati sa Arten may tindahan ng saging, wala namang farm. That's why I know very well. I know very well. With that windfall, I asked Engineer Andres, sabi ko, halika, kirain natin yung pabahay. And when I said it, sabi ko, huwag nyo kung gagawa ng disenyong bahay kalapati ha. Gusto ko yung bahay matitirhan. And thanks to Lee Kuan Yew, thanks to him, thanks to Singapore government, they gave us a playbook. So copy-paste. And now the rest is history. In fact, sinabi ni architect kanina, totoo po yun, nagpunta sa atin yung NEDA. Pinag-aralan po yung ating pabahay. Saan ka nakakita? Sa Maynila lang, pabahay, 42 square meter, 2 bedroom, 2,000 pesos lang. Mangyari ba?
10 years. After that, umunlad ka na. Ayaw mo na. Dahil nakaipon ka na. Gumanda na buhay mo. Bumili ka na ng bahay sa Cavite, sa Las Piñas, sa Bulacan, o kung saan man, sa Maynila. Lahat ng hinulog mo, isosoli pa sa iyo ng gobyerno. Kaya pamisa-misan, sumasama din ang loob mo, 2,000 na lang, ayaw pang bayaran. Ang halaga ng condominium, 7 million, 5 million pesos. Not my money, but taxpayers' money. Kaya po, ayaw kong papagmayariin yun, di naman, dahil ayaw kong bigyan ng opportunity na maisalya. Alam mo naman kung minsan, ang tao may ilan din na baka mapag-interesan. Ang layunin, marisolba ang kasiguruhan ng pamamahay at pamumuhay sa Maynila. That's the point. Kaya doon sa mga nakatanggap at makatatanggap, 2,000 na lamang, huwag nyo nang ipagkait sa taxpayers sapagkat sila po ang nagpondo niyan. Ito, halimbawa, saan mga taga-MHD? Manila Health Department. Ayun, 200 of them, most likely, magbabago ang buhay. Iba sa inyo yung nangungupahan ng 5,000, ng 7,000, o minsan 12,000. Iba nga, anong tawag doon na dorm? Bed space. Tingnan nyo sa Baseco, bed space doon, 2,000, 3,000. Kasya ka lang. Kulang na lang glass. But you pay. In this case, ito'y gobyerno. Pero ito'y pag-aari ng mga taxpayer. Kaya yun naman ang sukli ko sa kanila, sa mga taxpayer. Pangalagaan ang kanilang buwis na ibinayad to convert into services. And rest assured to the people of Manila, to you guys, that we will continue to invest into MBN. Hindi na tayo lalabo ang Mataron, hindi na tayo lalayo doon. Minimum basic needs, MBN, housing, education, healthcare, and jobs. That is for the people of Manila under my watch. Ngayon, usapang taxpayer. Parang nag-aantay kayo ng balita. Wala naman tayong pera eh. I think, hindi naman siguro may kukubli sa inyo. Maraming chismoso sa city yun eh. Tumatakbo pa lang yung papel, alam nyo na. But you know already that we are in cash trap. Cash trap. You know that already, no? Tingin ko, alam niyo. Lalo na, hindi mo pwede ikublihan sa City Treasurer's Office, sa Budget Office, sa accounting. Kasi, pagtakbuhan ng papel, wala na tayong pera. And you know that better than anybody else. But, you know, pala ako eh. Pala desisyon ako. Bumalik-balik ka pa kasi. But I am up for the challenge. Ako naman nalulugod na mabigyan ulit ng pagkakataon. Now, you know, it's been an ongoing stress for me as your mayor since July 1. Every single day, Paul Vega, Assistant Treasurer then, now City Treasurer, and the team, Jed, Jonathan, Chief of Staff, Let, Wardy, kami, lagi kami nagpupulong
we are always in the brink of bankruptcy. Always in the brink, every single day since then. But through some initiative, curbing our direction, our road, and those policies were implemented again. So when I said again, because it was implemented then, but in my absence, binago yung direksyon. At hindi na pwedeng ipagkaila na pariwara ang ating fiscal situation. But then again, salamat sa inyo. Binigyan ninyo ako ng pagkakataon maglingkod muli. Thanks to Director Angeles, marami siyang pang-revive. We try to resuscitate our fiscal situation every single day. And I'm happy to inform to each and every one of you today. SOPA, magsasara ang taon na may magandang balita at may kapanatagan. I have served previous obligation. On the 100th day of this administration, I have confronted and addressed 31% of that negative 10.2 billion commercial obligation. That was on the 100th day. But I will report to you on December 30 on where are we now facing that negative 10.2 billion commercial obligation. Maring hindi ko binabanggit yung aking loan. Ay, inaako ko na, basta may silong lang kayo sa bahay, masaya na ako. May hospital kayo, masaya na. Babanggitin ko rin yun. Kasi doon wala akong kakaba-kaba. Because it was done in a way, or sound way, and most logical way. But with the reaction, and I have to give it to our taxpayers of the city of Manila. Dahil sa kanila, dahil sa mga nagbabayad ng buwis, saan man kayo naparooon ngayon, naroroon ngayon, sana nasa mabuti kayong kalalagayan. Dahil sa mga nagbabayad ng buwis, may mga bagay na marapat para sa empleyado na mangyari ngayong 2025. Now, let me begin with our obligation to Batang Maynila. Malaki ang utang natin sa mga mag-aaral natin. To the UDM community. Ba? May pasok ba? Para narinig ko yung sigaw ng mga bata. Sila. UDM community. We are now going to update 9,563. July, August, September. Bawat isang estudyante ngayong Pasko tatanggap ng 3,000 pesos. Amounting to 28 million pesos to be released December 15, 16, 17, 18, 19. Malamang kahit walang pasok, pumasok yung mga estudyante. Paldo ang mga Batang Maynila. To PLM student, 8,672 for the month of August, September 2025. To be released, each of them will receive 2,000 pesos. These are student allowance that I initiated during my first term, was delayed to them, and I'm trying to catch up with time. Napapansin nyo naman yung petsa, konti na lang. Magpapantay na. Magiging on time na. To be released December 15 and 16. 17 million plus. Total of 46 million
33,000 for Batang Maynila na mag-aaral ng PLM at UDM. To our partner institution, IRIS, I already gave the last quarter or the second quarter to update it. We're now going to release the third quarter. Today, you can claim your 6,500,000 for IRIS community. Yun lamang po, magandang umaga. Well, tama naman, taas ang araw. Mahaba to eh. Bukas na lang. I love you. Thank you, Paula. Palakpakan nga natin si City Treasurer. Lahat ng City Treasurers sa employee natin. City Assessor, palakpakan natin. Business permit. Yung mga malalaking mag-impok ng pananalapi ng ating syudad. Holiday, pumapasok sila. Ang City Treasurer's Office. Holiday. Saturday, pumapasok sila. Good for them. I'm happy meron tayong ganito mga empleyado ng City Treasurer's Office. Palakpakan natin sila. Additional incentives for permanent employees. Your salary tranche, second tranche, will be retroactive this September 2025. Second tranche including salary, siyempre tumaas, di ba? E paano yung itinaas na bonus? Bonus and differential for all employees connected until September to December 2025. Amounting to 88 million pesos para sa inyo. So implement natin yung second tranche nyo. Actually, June na yan. Pero, we catch up. To 9,467 employees, medical allowance of 7,000 pesos. Naglilista ba kayo? Kwentahin nyo ha. Second tranche. Uy. Yung tranche may bonus pa. Uy. O, pero meron lang akong paalala. Yung medical allowance, meron ho yun na obligasyon. Kasi kailangan nyo i-liquidate yun. Pero ito yan. Sabi 7,000 medical allowance. And you're required to buy health card. Pero hindi nyo kailangan bilhin 7,000. Pwede kayo bumili 1,500. Pwede kayo bumili 2,000. But you need to buy based on the requirements. Naintindihan nyo ba? Pero hindi nyo kailangan bilhin. O yung sobra, paano? Huwag nyo na sa pamilya nyo. Tama ba? Kasi ayaw kung ako bumili, baka pagdudahan nyo pa ako. Imagine mo, bibili ako, you do the math. Bibili ako ng 9,467 plan. Siyempre, paano si Eddie? O di ako. Ngayon, hayaan ko na kayo ang bumili. Makapamili kayo kung saan kayo komportable. Happy? More? O nga pala yung salary tranche effective December 15, 16, 17, 18, 19. Bago magpasko, makukuha ninyo. Yung medical allowance, effective na makukuha nyo December 17, 18, 19, 20, at 21, 22, 23 sa dami ninyo. Pero huwag kayong mag-alala, sa ATM nyo na darating yun. Productivity Enhancement Incentive. Sa palduan.
8,991. Permanent employees pala ito pinag-uusapan natin, ha? 5,000 pesos each. To be received via ATM December 17, 18, 19, 20, 21, 22, and 23. So darating yan lahat sa ATM. Ito, dapat yung asahan January pa. Kaya lang, maraming gastos ngayong Pasko. $8,991 employees, SRI. Service Recognition Incentive, 10,000 pesos. Paldo. 89 million. December 17, 18, 19, 20, 21, 22, and 23. Huwag nyo asahan yung pecha nila. O Jones. Dahil bagay na aking ipinagpapasalamat naman kay Pangulong Bongbong Marcos. O ay dala ng talagang inaantabayanan ko yung kanyang announcement. Di ba? Naalala nyo rito, sabi ko, ewan ko kung marunong kayo magbasa, ha? Di ba? Steady lang kayo sa Gedli. May hinihintay lang ako. Nung Biyernes, naggawa na ng administrative order si President Marcos. Ang hindi alam ng Presidente, nagkagayak na tayo. Nag-aantay na lang tayo ng go signal niya. So palakpakan natin si President Marcos. Manila Health Department. Hospital na Sampaloc. Gat Andres Bonifacio, Santa Ana Hospital. Just Gen, Hospital ng Maynila. Hospital ng Tondo. PhilHealth Professional Share for all MHD personnel and hospital from July to November, amounting to 128 million pesos. To be released 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sa ATM nyo. Paldo mga taga... nakapag-release na tayo. Naalala nyo yung mga nakaraang buwan na hindi nirelease sa inyo nung hindi pa ako mayor. Ito yung pangalawang release. May nabuti ko dahil ulitin ko mga pasyente nyo, ngingitian nyo lang Kayo sisimangot mga taga-ospital. Ngiti lang ang hinihingi ko sa inyo. Minabuti ng inyong Manila Health Board. We decided to release an additional 100 million for MHD and Hospital ng Tondo, Hospital ng Maynila, Just Gen Santa Ana, Gat Andres at Sampaloc. And this will include BHW, BNS, maintenance personnel, security personnel. Remember, yung in-announce ko kanina, yun yung normal sharing. Itong 100 million, magbuti lang kayo, bibigay ko lahat para sa inyo. 1,298 medical personnel will receive 36,000 each. On top of July to November nyo, Non-medical personnel, 4,201
11,300 each. These are extra. To be HW, additional 6,000 pesos. BNS, 6,000 pesos. Maintenance and personnel, 2,500 pesos. City security personnel on those facilities, 2,500 pesos. Total of additional 100 million pesos. Through your ATM on December 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. MHD, baka naman, paludo yung mga logo. No? Sila, siguro easily, kulang-kulang si 50 million pagka pinagsama-sama. Mas malaki pa kayo sa PGH. Ay, pero yung additional 100 million subject to tax yun. Huwag na kayong mag-intrigahan. Anyway, extra lang yun. Subject to yung regular tax naman. At yung umaasang 7,867 at 1,562 job order. Kala nyo, nakakalimutan na kayo. Kaya masarap maging regular employee o terminus eh. Kasi yun talaga, alam nyo, bagay alam nyo, some of you dumaan din sa ganung sitwasyon. Kawawa lagi yung mga JO at saka maraming salamat kay President Marcos dahil doon sa EO na hinihintay ko o AO na hinihintay ko noong bilang mayor, hindi lang naman ako siguro, I think buong Pilipinas. Kaya lang natutuwa ko kay Presidente, usually ina-announce niya yun, matatapos na yung taon. Pero ngayon napaaga. Kaya maagang matatanggap ng mga JO. Dati-rati, naalala nyo nung dati 5,000? Tama ba? Yes po. Nung mayor ako. Nabasa ko yung administrative order. Sabi doon, kung kaya lang daw ng syudad. So, masaya na kayo sa 5,000? Dr. Tomas, atate. Kaya lang, ang maganda doon kasi sa ginawa ni President Marcos, nilagyan niya ng ceiling. Sabi, kung po pwede daw kung kaya, 7,000. So kaya, sabi ko kay Paul, ito, doon mo na. $7,867 JO, 1,562 contract of service lahat kayo tatanggap ng 7,000 pesos. Ang problema, wala kayong ATM. Pipila kayo. Meron? Kung meron yung iba sa inyo, good. Yung wala, pila kayo. December 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kunin nyo lang doon. Tuwan-tuwa yung mga taga-DPS o BIB. Meron na. Bukang-buka si Mrs. mamaya. Bukang-buka na nga ka. Ay, malisyoso kayo. Pag-uwi sa bahay. Naku, Diyos ko, lahat yata na safeguard aabutin ninyo. Pati lifebuoy, papaliguan ka ng Mrs. mo. Alagaan nyo to. Today, I'm happy to report to you. We are going to release 648,841,611.55 centavos of all the things that I have mentioned. July, pera lang natin, 300, 200. Every month, yung ano ko, nandito. Totoo, hindi talaga para kung sinisilihan ng puwet ko.
But I'm happy, sabi ko nga sa iyo, God will provide. Do your best and God will take care of the rest. Now, kanino tong 648 million? Saan galing? Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo ng kaunti. Sa mga nagbabayad ng buwis. Kaya ako naman, buong kababaang loob, nakikiusap ako sa bawat isa sa inyo. Kapag may taxpayer tayong kausap, o mamamayan na ating pinaglilingkuran, pakitunguhan nyo naman ng maayos. Dahil ang buhay natin ay nakasalalay sa pagtitiwala nila na ibigay ang kanilang hard-earned money upang ibayad bilang obligasyon sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Now, it's Christmas. Merry Christmas! Pwede bang makisuyo yung pinakamalakas at mainit ninyong pasasalamat sa ating mga taxpayer? Palakpakan natin sila. I cannot do it alone. In fact, I didn't pay for it. Some of it, nagbayad ako ng milyar. But, they did it. They did it for us to have what we're going to have in the coming days and what we're having every 15th and 30th of the month. That's is because of them. Kaya, pakisuyo ko, paulit-ulit, may sakit, ngitian nyo. Kahit yakapsul man lang, kahit kispirin man lang, maibigay natin sa ating mga may sakit. Sa mga nagbabayad ng buwis na dadako rito at sila'y may suliranin, tanggapin ninyo maliwalas. Iparamdam nyo sa kanila na sulit ang sweldo natin na galing sa bulsa nila. So muli, I'm happy at higit sa lahat, maraming salamat sa Diyos. Nakaraos tayo. 744,000 families will receive something for Noche Buena. Walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Senior citizen, 205,000 of them are smiling. Students in UDM, PLM are smiling. All the barangay, pati yung pera ng barangay na ikinubli sa kanila noong 2023, noong 2024, noong 2025, makakamit nila ngayon bago matapos ang December 31. Almost 20,000 empleyado, lahat ng obligasyon ng pamahalang lungsod sa inyo, at least matangos ang ilong ko, magpapanubong tayo, magkakasalubong-salubong tayo sa hallway. This kahit paano, buti na lang, nakatawid kami, nakaraos kami. Then, 2026 will be a challenging year again for us. But, with your help, with the taxpayers backing us, I think we may grow by 2026. And as time progresses with the policy direction of our city, I think unti-unting maghihilom ang fiscal situation ng syudad. That's why today, ako'y nagsusumamo sa inyo, buong kababaang loob, nakikisuyo ko. Tulungan ninyo akong maglingkod ng maayos sa ating mamamayan. Without you, I cannot do it. I cannot do it alone. We have to come together to make Manila great again. Magandang umaga, Merry Christmas. Sana napagyan ko kayo ng ngiti sa inyong mga labi ngayong umaga ito. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first, thank you. Maraming pong salamat, mahal na Mayor Yormes Moreno Dumagoso.